ano yung binungur. Diyan nakukuha yung pangpalakas daw ng mga Ayun, sabi na nga ba eh. It means that I will take care of you habang nandito kayo. Welcome to Tabuk City, Kalinga! Bago tayo magsimula, allow us for a minute na magpasalamat sa napakabait na P5 Hotel na nag-sponsor sa pagstay namin sa Tabuk City, Kalinga. Before you go on nature trip, o i-try ang native na mga pagkain, sumayaw sa mga tribal dance, at madami pang iba, dito na kayo sa P5 Hotel. Bukod sa malawak, malinis, maganda, at bago. Malalim na tradisyon at mayaman sa kultura. Iba kung kumalinga ang mga taga-Kalinga. Tikman natin ang mga pinagmamalaking pagkain ng lalawigan ng Kalinga. Miss Lorraine at sa Tourism Office ng Kalinga, maraming salamat sa panimulang meal. Lunch mula sa Emilia's Kitchenette. Ang sarap ng pagkain. So guys, nandito kami ngayon sa Emilia's Kitchenette sa Tabuk City, dito sa Kalinga. And after namin pumunta ng tourism office, nagpapasalamat kami dahil trinit nila kami ng lunch or ng food. Ito yung tinatawag nila na imbaliktad. Ito naman so far ang experience. Masarap yung yung baliktad guys. Kasangit. May pagka-similarity yung lasa niya sa sisig. Salamat din sa mga staff ng P5. Sobrang welcoming at friendly na nakasalamuhan namin. This is the moment of truth. Tikman natin ang ilan sa mga pinagmamalaking native food ng Kalinga. Which you call? Bara. Ay, cute naman naman. Hi Scoopers, andito tayo ngayon sa Tabuk City sa Kalinga. At titikman natin ang pinagmamalaki nila na binungur. Bago yan, habang nag-aantay kayo dito kung saan matatagpuan ang binungur, pwede kayong mag-coffee. Ito yung tinatawag nilang kape na barako. So matapang, tamang-tama para sa lamig dito sa Kalinga. At syempre, pang pagising lalo bago kayo pumunta sa mga activities at madlapit na mga tourist destinations dito sa Kalinga. And eto na nga guys, yung ating binungur. And para mas i-explain sa atin kung ano yung binungur, at syempre itong rice din na to, tatawagin natin yung may-ari ng Binungur Restaurant dito sa Tabuk City. Kasama natin ngayon ang may-ari ng Binungur Restaurant. Sir, magpakilala po kayo. si Jefferson Salaw, taga rito sa Tabuk. Pwede pong kwentuhan niyo po kami about dito sa Binungur po. Traditional na linuluto ng mga taga Kalinga. Halos sa lahat ng munisipyo meron ito nagluluto. Yung pong, ano pong gamit nating mga gulay or meat po sa Binungur po? Pwedeng intestine, pwede rin na yung karne lang. Pero mas malasa kung yung loob Lamang loob po ng? ng baboy o kaya baka. May mga gulay po dito. Langka po to, di ba? O lang, halo-halo kasi yan. Kung mapunta ka sa gubat, makukumpleto mong makukuha yan. Yung good feet, yung langka, yung agurong, tapos sa puso ng saging, yung rabong, yung kawayan ng rabong,
Tapos may sili. Pinaghalo-halo yan. Okay, so may presentation pa sila dito na nasa about din sa binungor, sir, correct me if I'm wrong, is yun nga, kung ano yung pwedeng makuha mo sa gubat, pwede siyang mag-compose ng binungor natin, iba't ibang gulay, at syempre po, yung mga lamang loob ng baboy, na may kinalaman po talaga to sa culture po ng mga taga dito po, no, kasi syempre yung karne din po medyo pang paano din po yan sa katawan po, no. Pwede niyo po ba kaming ma-sharean po ng history about po dito sa binungor po? Yung binungo kasi pag nasa gubat ka lang, pwede mong makumpleto yan. Pag umikot ka lang sa likod ng bahay o sa nakakuyan, makumpleto yan. Tapos pag dumaan ka sa ilog, makakuha ka yung agurong, yung nasabi nilang agurong. Tapos mas malasa kung may karne, saka yan nakukuha yung pangpalakas daw ng mga Ayun, sabi na nga ba eh. Ano po yung pinakasabaw o nagpapalasa ng ating binungor? pinapakuluan natin muna yung Lamang loob po. oo, para lumasa siya. Tapos yung pag inahing ng inahing habang umiinit, maano yung sili, sumasarap. Yun po. Excited na akong tikman, mukhang masarap. At na-curious lang po ako dito sa rice natin. Anong klase ng rice po to? Red rice. Red rice. So para din sa mga healthy dyan, syempre dito sa Kalinga at sa mga karatig probinsya o mga bayan sa Kalinga, expect natin na syempre mas healthy yung mga kinakain nila dito as possible, di ba po? Kasi yan yung red rice, yung unoy, once a year na yung na-harvest yan, yung hindi sila gumagamit ng mga insecticide, ganyan. Kaya matagal na isang taon, isang beses mo lang na-harvest. Wow, kumbaga organic po. Oo, Organic. Tingnan nyo guys, organic yung rice, yung red rice natin dito. Which is sigurado ito yung mas magdadagdag pa sa sarap ng experience talaga sa pagkain dito. Invite nyo po yung ating mga viewers po na balak pumunta po dito sa Tabuk City para po mapadaan po sila dito sa kainan nyo po. pasyal kayo rito para matikman nyo yung Kalinga dish. Dito lang sa tabi ng Quezon Vico, Purok Uno, Bulanaw, gilid lang ng kalsa. Pwede kayong pasyal at matikman nyo na yung binungon. Ayun po, maraming salamat po at itikman na po namin, excited na po kami. Thank you. Troopers, titikman na natin tong binungor, excited na ako. Bago yung main dish, tikman natin yung kanin. Yung napaka-healthy red rice nila. At syempre, served with sabaw. Sabi nila is pork daw. Malasa guys. And syempre, additional experience guys sa pagkain is yung napakagandang presentation nila. Napakagandang presentation nila. Tingnan nyo naman. From chandelier to mga platings natin dito. Mafe-feel nyo na nasa Kalinga province talaga kayo. Nandito kayo sa Cordillera. At eto na, titikman na natin guys yung ating binungor. Ito yung mga gulay nila. Ang nakikita ko dito is parang may mushroom. Mushroom po ba to? Or tenga ng ano po to? Tenga ng daga? Yung tumutubo yan sa mga kahoy, yung mga Opo. Ayun. parang mushroom din siya. Mushroom po. Tapos ito pong isa, ano po ito? Yung puti, Opo. yan yung mga kawayan, yung murapong. Ayun, yung labong. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin, scoopers. Nalalasahan ko yung labong. At yung mushroom, malinamnam, masarap. Tapos, try natin yung mga iba pa nilang sangkap. Siyempre, meron din siyang langka. And sa beans. Nararamdaman mo talaga na sa Kalinga province kain, at the same time napaka-healthy nung kinakain mo.
nagugustuhan nyo ito guys. So, kakain na kami. At eto naman daw, scoopers, yung pato nila. First time kong makakatikim ng pato. So, tikman natin. Tikman tayo ng pato. First time kong makakatikim ng pato dito sa Kalinga. So, may memory na talaga. Tikman natin ang pato. Excited scoopers. Tama, sundan natin ang sabaw. Para pa rin siyang chicken, iba nga lang yung linamnam niya. Ibang klaseng linamnam naman. So para sa mga mahilig sa chicken katulad ko, magugustuhan niyo to. At sa una nga, kung hindi pa sasabihin pato ni sir, hindi ko malalaman na pato to. So ito pala yung pato, first time. Sarap. Guys, ito ang kanilang wading. So, isda to na makukuha sa river or sa ilog malapit dito. Titikman natin. Ayan guys, may mga green siya na sili. At ito na yung mismong isda natin. Ayun din, malinamnam din siya guys. And andun yung kaunting anghang, pero kaya naman. Medyo sumingit lang sa lamunan ko. Sarap. Sarap din sa kanin. Sarap papakin. So, ito guys, so, kohol. Ayan. Yung mga... Super style naman natin tong kapeng balak na nasa very magandang halagyan na bao. Very native na halagyan na bao. Sarap. Syempre hindi mawawala ang mga lokal at mga katutubong kasuotan na matatagpuan nyo dito. RJ po again. From Sister Vlogs. Okay lang po. Okay. May sabi daw po is niluluwas daw po sa Manila yung inyong mga products po. International, ayun. Tapis. Opo, sa tapis na mga... Tapos yung mga to, may pagka-modernize na kasi kami. Although, yung pinanggalingan pa rin nila yung originals. Ano pa din? Kalinga Rizal pa rin. Like, parang tayo mga to. TikTok, ang tawag nila. Originally pa rin. And black to, tama nila. Sabi nga po nila yung fashion natin ngayon is nauuso na yung parang may ethnic touch. And it's also helping government agencies natin. Nire-require na nila. They have to wear something. May Kalinga or yung mga pagigera. Nilagay na sa ganyang nagiging mas mahal na siya. oh yes po.
Puntahan naman natin ang isa sa pamilihan na matatagpuan sa Tabuk City para sa mga sangkap ng masarap na binungur. Tour guide namin. Ate, hi ka naman. Tour guide namin. Hello po. Sabi ko nilang Ah, okay. maging ingredients na dati na binawar na. Langka. Okay. Agulong, labong, Pwede, patani. lakayat, lakamayat. Hi Scoopers, I'm Margie, your street scooper. Andito tayo ngayon sa Tabuk City sa Kalinga at ngayon makikita natin kung paano kumalinga ang mga taga Kalinga. Syempre kasama natin ang kanilang tourism officer, si Miss Lorraine. Hi Miss Lorraine. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. And welcome sa Kalinga. Maraming salamat po. It's our third province journey and sobrang nag-usap kami kanina ni Miss Lorraine. Welcome niya kami at binigyan pa ng more information. Nakikita namin kung gaano kayaman sa culture, preserve culture and tradition itong Kalinga. And guys, this will be quite different dahil nga sa inalagaan nilang culture nila dito sa Kalinga. We have also Miss Lorraine syempre para paalalahanan tayo bago tayo pumunta dito to experience the rich culture. You can tell them po, lalong-lalo na po sa ating mga younger millennials na tulad ko, Gen Zs, tungkol sa i-offer but yet, of course, we need to be responsible guys. Hindi natin pwedeng basta pumunta lang sa isang lugar at gawin kung ano yung gusto natin. Yes, thank you so much. Bale, ano naman, we are a very welcoming people dito sa Kalinga. But of course, in every place, di ba, may mga limitations in which we have to respect kung ano yung merong lugar. Not only here in Kalinga, but of course, sa kung saan tayo mamamasyal. Because that is the spirit kung paano mo tutulungan yung mga lokal sa pagiging marespeto sa kanila. And then of course, at the same time, irerespeto yung mga bisita. So it's a two-way ano naman yun give and take lang. So sa mga pupunta ng Kalinga, of course you are all welcome, but syempre tulad sa ating mga bahay, may mga dapat tayong irespeto, di ba? Pag yung mga parents natin sa bahay, nirespeto natin, ganoon din dito sa Kalinga. So, we should be responsible tourists in visiting any place, not only here in Kalinga. So, yun lang naman ang pinapakiusap namin. Let's be responsible tourists. Yun lang. Ilan sa pinagmamalaki ng Kalinga province, syempre yung mga tribes nila, yung mga hard work, landscapes, terraces natin dito sa Kalinga, pwede nyo yung puntahan. Pero syempre, may view reminder muna si Ma'am Lorraine before kayo pumunta. In each municipalities, we have what we call the code of ethics ng mga turista. So, of course, bilang pagrespeto sa kanila, we have to follow kung ano yung code of ethics ng mga turista. Napakasimple naman ng mga ito. Like for example, bawal po tayo na magdala ng mga illegal na, alam nyo na, mga illegal na bagay, magpasok or magdala palabas. Yun lang yung mga example. In summary, yung code of ethics natin is respect. So, yun lang yun. And aside from our rice terraces, and of course, you all know na nakabank kami sa tourism office, nakabank kami sa culture ng Kalinga province. So, that is our foundation, no, from our heritage rice terraces.
We also have our indigenous dances, of course, our weaving, the products, and the nature, of course. And yung sa inyo, we have our cuisine or the indigenous cuisine and yung mga plants na mga indigenous lang sa Kalinga. Yun lang naman. Speaking of yung mga pagkain nila dito, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin ng napakasarap na pagkain at isama nyo na doon yung binungor na isa sa mga local food nila dito. And ayun, healthy, syempre. And yun guys, pag pupunta kayo dito, dahil hindi lang to basta travel, this is also an experience of their culture. Kailangan nating maging respectful again dun sa mga taong nakatira dito and syempre dun sa place or sa nature itself na pinapreserve din. Sobrang ganda ng Kalinga guys, pero it's not for you to go just to see the view or ganun lang kasimple. Kailangan nyo ding makiramdam sa mga nakatira dito sa Kalinga. Protect natin yung environment natin para mapamana pa natin sa mga susunod na generations. Ayun, wala na po akong masabi kundi nagpapasalamat kami, thankful kasi sobrang na-experience namin kung paano kumalinga ang mga taga Kalinga. Sa Kalinga kasi, we are very, very unique and it's also part of our culture na dito lang sa Kalinga meron kasi we are practicing the Budong. The Budong is the indigenous governance of Kalinga province. So we are still practicing it until now na in connection with the visitors or tourists. For example, pag may bisita dito, ako, nakausap niyo ako personally. So I belong to the Lubuagan tribe. So we have our own Budong or Budong literally means peace pack. So since nakausap niyo ako, you will be automatically under our Budong system. Kasi ako yung nakausap niyo. It means that I will take care of you habang nandito kayo. Kasi ako yung unang-unang nakahalubilo ninyo. We will not deny that we were once headhunters of the North, di ba? Noong mga siguro 100 years ago or more than that. But it's part of our history and we are proud na nag-improve naman kami based sa aming history kasi hindi mo matatanggal yan. Ano? So, because of that, we are still carrying our unique culture kung paano naman namin kinakalinga ang mga bisita. So, di ba wala yun sa ibang lugar? So, we have that here. So, this is also for the welfare of the tourists coming to Kalinga. Ayun guys, so come and visit Kalinga pero syempre with responsibility also. Not just for sa mga taga Kalinga but of course para na din sa buong Pilipinas kung saan man kayo pumunta. Ganun dapat. So maganda yung resolution talaga ng government or ng locals of course dito sa Kalinga. Makikita mo na concern talaga sila sa mga tao nila. Yung totoong concern sa culture. Yun, ganito yun guys. So pag pupunta kayo dito, expect the rich culture and of course preserve culture dito sa Kalinga. Thank you po, Mr. Ray. And thank you so much sa pagbisita sa Kalinga. Hi Scoopers, ngayon nandito tayo sa P5 Hotel. So maraming salamat sa owner. So guys, kapag mag-visit kayo ng Kalinga, dito na lang kayo. So ayun kay Scoopers, mga tao dito, sobrang generous nila. Tara, pasok tayo please. Ayun guys, meron sila ditong free coffee. And then, nandito na rin sila dito drink menu, snack, and main course. Ito si Kuya, ano pong pangalan niya Kuya? James. Si Kuya James. Ilang taon ka na po dito Kuya? Dito sa P5 Hotel. Simula pag-open ito. Last October. Last year po. So bago lang pala talaga tong mula pang 1 year guys. So very bago pa lahat dito. May cook po kayo dito. Meron.
Meron po. Tapos, ikaw po yung receptionist. Tsaka guard. Tsaka guard mo. Kung gumultitasking po si kuya, guys. Ito yung dining, guys. Yes. Tapos may mga drinks din sila dito. Ayun. So, yung mga mahilig dyan sa... Ito, good na yung talagang Bugna. Ay, yung... gawang kaligdan. Yes, gawang kalinga, guys. O, try nyo to, guys. Ayun, mga scoopers. Babalik na ako sa room namin. Kasi, papahinga na din ako. So, guys, ito yung room namin. Tadaan! So, ito yung room namin, guys. Scoopers. Ito yung bed namin. Kasi na guys, medyo magulo pa. Eh, kami naman yung journey na. Yes. Kasi naglaba kami dito. Heater sa mga cheater. Ay, joke lang. Heater para sa mga nanlalamig. Heater para sa mga nanlalamig, guys. Pinakamaganda dito. Ito nagagandaan ko to, guys. Yun mo, yung chandelier niya. Bye, scoopers! Thank you, P5. P5 Hotel. Ibig sabihin, Prok 5. Hi, Scoopers! Come and visit P5 Hotel! Ang Isabela ang pangalawa sa pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas. Ito yung pinakamalaking rocking chair. Sobrang dami pala talaga ng ma-offer ng Ilagan City ng Isabela.